subukan nyo. Din sipag-tiyaga lang talaga ang pagtatanim ng gulay. Meron din akong tinanim na failure ako. Malaki rin ang natalo sa akin, pero sa kuli, pag-aralan lang ng mabuti para hindi masyadong at saka yung market, check din ang presyo sa market, kung anong buwan ba ang mataas ang presyo. Hindi na tanim na lang ng tanim, tapos pagdating sa market, mababa pa lang ang presyo, wala tayong kita. Income. Yan mga idol, yung paglagay po ng cauliflower seeds is isa-isa. Tapos bawal po siyang magdikit dahil makubol siya. Kubol. Hindi maglaki. Yan. Tapos kapag magdikit siya, yan, itutulak ng stick, no? Yan, dapat ganyan lang po talaga siya, oh. Yan. After ng paglagay niyan, kuya, ano nang ginagawa? Pag natapos niyo na to. Tabunan ng pan. So, ganun mo. Lupa. Tabunan ng lupa. Tapos Diligan. Diligan. Lagyan ng piradan. Sprayan ng puradan. Lagay lang. Ilagay mo lang. Tapos Bago ilagay yung dahon ng saging. Tapos nyo. Ayun, lalagyan siya ng dahon ng saging. Yan ay yung dahon ng saging. So magiging ganito na po siya mga idol, oh. Yan, ganito na siya, no? Lalagyan ng dahon ng saging at saka niyog para hindi siya maglipad yung dahon ng saging. Hindi maglipad yung dahon ng saging. Ilang araw siya ganito siya, kuya? 24 oras. Pwede mo nabuksan. 2 gabi at 2 araw. 2 gabi at saka 2 araw, pwede na siyang buksan. Yan, bago lagyan ng fishnet. Tapos lagyan po siya ng fishnet mga idol. Ganyan na po siya, no? Ganyan, no? Para mag-germinate. Bakit siya kailangan lagyan ng saging? Para pag ulan, hindi mahuka yung yung itong semilya. So protection na yun sa ulan. Pagpatak kasi ng ulan, magkalat. Magkalat po ito siya. Okay, mababawa ng kanya. Mababawang tabon niya. Ayun. So yun na yung protection lang sa ulan para mag-germinate lang siya, no? Para So 2 araw, 2 gabi na nakalagay yung dahon ng saging. Yan po, ilalagay pa po yan siya, yung dahon ng saging na yan mga idol, oh. Para matanggal yung ano niya. Bakit bawal siya ang trapal, kuya? Hindi magtubo, mainit. Hindi siya magtubo, mainit. At saka hindi anuhan ng tubig. Hindi siya mapasukan. Hindi. Pero kung dahon ng saging, suyop siya ng tubig. Pwede. Dali magtubo. Ayun. At saka after nyan mga idol, dyan siya ilang araw sa dyan sa fishnet, kuya? 15 days. 15 days po dyan. I-replant. Tapos tatanggalin siya, ganito na. Ganito na. 15 days din nga ganito bago i-transplant sa idas-idas. Tag-isa-isa na. So 15 days po sa dyan mga idol. Tapos after 15 days dito, tatanggalin na siya para i-transfer sa area. Yun, ganyan na pala, no? Ganoon na siya kabilis. Bali, 1 buwan lahat. From pagtanim dito ng seeds. Mula pagpunla, 15 days. I-replant mo 15 days. 15 days din sa sa transplant, sa tubling-tubling. At yan mga idol, kasama pa rin natin si Ma'am Annalisa Facon mga idol. Kung napanood niyo po yung unang video po natin kung saan possible po talaga silang kumita ng nasa around 300,000 gross income, ma'am, no, sa isang hektarya na cauliflower. Opo, sir. Ngayon naman po na episode natin mga idol, ituturo sa atin ni Ma'am Annalisa mga idol kung paano ang pagtanim ng cauliflower gamit ang Makita seeds. So, ma'am, pwede bang ma-explain from dito sa beddings, pagtanim ng seeds up to mag-harvest sa cauliflower? So first step, ano pong ginagawa natin dito, ma'am? Ilagay yung seeds sa linya. Oo. Kailangan distancing para maganda ang tubo niya. Kasi kung dikit-dikit, pangit, kubol. Magkubol. Anong pinaka-distance niya? Ito po, sir. Kailangan medyo lang konti. Layo-layo lang konti, ganyan. Ayan, ganyan lang. Para maganda ang tubo. Ayan. So, ganyan po siya mga idol. So, ilang araw po siyang ganyan po, ma'am? Ito,
bali, paglagay ng seeds, takpan siya. After ng takpan, lagyan mo siya ng ganito. Takpan mo siya ganyan. Ng lupa. Tapos, lagyan ng diligan. Matapos diligan, lagyan mo siya ng piradan. Tapos ng piradan, takpan na siya ng dahon ng saging. Tapos dahon ng nyug. Ayun. Oo. Para hindi na siya para mabasa. magtubo siya. Opo. Para hindi siya makuan yung pagkatapos tanggalin ang dahon ng nyug, yun na, lagyan na ng net. Ayan. Pwede ba natin masilip yan, ma'am? Opo. Ayun. Ito na siya. Bigyan mo ng kay sir. Yan. So, after po mang 24 hours, halimbawa, after natin tanim, parang ganito yung mukha niya siya, mga idol. Oh. Ganito, ma'am, no? Opo. Kahapon Yan. ito, ma'am, or kanina lang? Na to, mga ilang araw na ito. Kasi ito, iba ito, talong. Ay, talong pala ito. Oo, Okay, yun. okay. Yun yung kahapon, yung sa dulo. Oo. Oo. So, after nyan, ganito na siya. Opo, ito. Ready for replant na ito. Pwede, Opo, pwede ito pwede na mabuksan. po. Yan. So, ganyan po siya, mga idol. Mga ilang araw to dito, ma'am? Ito, na ito siya. 14 days na. 14 days. So, bukas, Ika 15 days, i-replant na siya. replant, Itra-transfer po natin dun. parang ganito na siya. Oh, tulad na dun sa Kasi medyo madikit dito. Opo. After 15 days pala dito, ita-transfer, naman dito. parang ganito siya. Tama ba? Opo, Parang ganito. Parang ganito. Para hindi na siya maglaki magdikit-dikit. Opo. Layo na siya ang pagtanim para maglaki. Ay, paano, ma'am? Halimbawa kung hindi na siya ganun siya kaiksi, hindi siya 1 inch, balik ganito na lang siya direct. Pwede naman. Para hindi na siya, para hindi na kayo pwede, mag-transfer. sir. Kailangan i-transfer mo talaga siya para magtaba, maglaki yung tanim. Halimbawa, from doon, hindi natin ididikit. Hindi pa rin siya magtaba. Hindi, sir. Hindi pwede. Halimbawa, dito natin Kailangan- lalagay yung buto, tapos dito ulit ang buto. Hindi. Kasi hindi natin alam yung kung ano yung ng doon sa lupa na pinagtaniman mo, kung maganda ba o pangit ba. Kailangan ilipat natin para at least. Makabuelo sa dito. Opo. Kasi tagalipat namin, dinadagdagan namin ng chicken manure. Ang lupa, itong lupa. Itong lupa. So yun po, mga idol, para clear po sa inyo, after magtubo doon, ilalagay po natin ng net. After 15 days po doon, gaganituhin na. Tama po, ma'am? Opo. After 15 days dito, ita-transfer na natin sa taniman na natin na kung saan natin papalakihin. yung Na- cauliflower. opo. And then 45 days, start na tayo ng harvest. Start tayo ng harvest. Ayan. At saka speaking ng harvest, mga idol, is harvest time po doon sa kabila. Pwede nating puntahan, ma'am? Opo. Ayan. At yun nga po, mga idol, after 15 days, itatanim na po dito sa area mismo. So, ma'am, paano po, ma'am, ang distansya sa pagtanim ng ating cauliflower? Ang distansya niya sa akin, ang ginaturo ko sa mga tao ko, ito yung basihan ko sa distancing. Para kung hindi yung lakad kasi meron yung mataas, mga matatangkad, yung paa nila mahaba. Oo. So malayo. So ito, ganyan o. Pag kanya dito, hulog ang dyan, chicken manure, yun ang basihan nila ng pagtatanim nila. Ay, ito. so sa pagtanim, may dala na siyang punla and then may kasamang chicken manure. Mauna po yung chicken manure, ihalo, tapos haluin nila yan. Tapos, pag nahalo na, pagkahapon, magtatanim na kami ng koli. Ah, okay. So may parang may butas po dyan para hulugan ng chicken manure. Opo, ay parang flat. Oo. Ito, i-rikin yan siya, i-flat. And then, hulugan ng chicken manure. Tapos yung chicken manure, haluin. Ay, Haluin. okay. Oo, parang yun na yung base ng Gaano Saan ka sila daming chicken manure, ma'am? Ano ito po? Ganyan. Ito. Tapos ilalagay sa lupa, Ilagay sa haluin. lupa, haluin. Doon na ilalagay yung punla. Doon na itatanim. Pagkahapon. Opo, pagkahapon. Bakit hindi umaga po? Kung mainit, mamatay yung Itong punla. punla, yung tanim, yung kuli. Ayun. Kailangan walang init, kung pwede lang tag-ulan. Tag-ulan. Magtanim. Habang nag-aulan, magtanim para maganda yung tubo niya. Yan. Dire-diretso, hindi siya Mamatay. maglaya or hindi siya masyadong masaktan. After po natin ng pagtanim, ma'am, halimbawa nalagay na natin lahat-lahat dito yung mga punla. Ano po ang next natin gagawin at kailan yun? Mga after 3 days, nag-side dress ako ng dupos. Oo. Kasi noon, ginabasal ko yan siya. Ginahalo ko dun sa chicken manure sa paghalo. And then, nag-iguan ako kung paano. Kung baga nag-experiment ako. Ginawa ko after 3 days,
apply ako ng Dupos. Then after 5 days, yun 5 or to 8 days, mag-apply na ako ng abono. Anong abono po? Yung triple 14. Gaano po karami per puno? Konti lang kasi maliliit pa sila. Parang ito lang siguro ang kunting mga 5 gram ba? 5 grams per Oo. puno. Per puno. Sa ika 7 to 8 days. Opo, 7 to 8 days. Ganyan. Yes. So, sa first 1 week, wala po tayong ini-spray. Meron, disease. Disease. Opo. After, ngayon, nagtanim kami. Bukas, mag-apply kami ng disease para dun sa mga langgam. Hindi siya langgamin. Para hindi makakuha ng langgam. Hindi nila kainin yung talbos niya. Ayun, so ganun po siya mga idol. Sa after tanim, pagkabukas, apply ng disease na Oo. insecticide po yun siya para Tapos langgam. Dupos. Pag 3 days, lagay ng dupos. Oo. 5 days, Piradan. 5 days, maglalagay ng Piradan. puradan sa punuan. Oo. Then 8 days, abono na. 8 days, abonan ng triple 14, 5 grams per puno. Opo. Tapos next po niyan, ma'am. Pag-apply mo ng abono, sa 8 days, mag-apply ka na rin ng 2020 na foliar. 2020 na full year. Opo. Growmore 2020 yung ginagamit ko. Tatlong 20. Oh, 2020 0 or 2020, tatlong 20. 2020 20. Opo. Ayun na Oo. full year sa dahon. Opo. Sa ika 10 days. Sa ika 8 days pa rin. 8 days, Oo, sabay sabay ng sa- paglagay ng abono din abono. sa ilalim. Opo. Yeah, next po natin ginagawa po. Next niyan, i-check mo siya, tignan mo kung merong uod o ano. Kung wala, patuloy lang. Tapos pagka 16 days, ganyan, apply naman ako ulit ng sulfate na may halong putas. During 16 days, gaano karami yung sulfate na ina-apply Ganon natin? din, 5 gram pa rin 5 grams. ang ina-apply ko. Potash, Putas, sulfate may halong putas. 5 Yun. grams total. Opo. Tapos, sabay din spray na naman ng Growmore na yung ano ba yun? Growmore na orange. Oo. Yun, di ko makuha. Sabay siya sabay yung abono, sabay din yung foliar. Yung foliar niya. Oo. Para, ganito yung result niya ngayon. Para sa ika 16 days yun. Ika 16 days, sabay din dun sa abono. Mm. Pagkatapos ko mag-abono, mag-foliar na rin. Tapos, mag-apply na rin ng Bofrea. Bofrea. Ika 16 days niya. Kasi yung insecticide yun. Opo. Kasi yung Bofrea, kailangan na i-apply mo yan every 15 days. So next Kaya- niyan is 30 days na. Hindi, 25 days na po. Ayun. Kasi 30 days mag-balls na siya. So hindi na siya pwede applyan ng Bofrea ay ng foliar. So sa ika 25 days magsarada na ako 16, 20 at saka putas ulit. Pag-haluin ko, opo. Pag-haluin ko yan na abono, i-abono ko ulit, then magsarada na ako rin ng foliar na red. Yung 48 ang percent ang putas niya. Growmore. Yun. Tapos mag-check din kung merong uod, kung wala. Sunod din ko naman yung rotation yung sa Bofrea na ika 30 days niya mag-spray naman ako ng Bofrea para makatipid ako sa para sa insecticide. Ito ang result ngayon sa ko yung ginawa kong yung ginasunod ko yun sa Bofrea na every 15 days. Wala Ayun. siyang uod. So 16 days mag-abono ka ng sulfate plus potash. 25 days mag 16-20 potas. 16-20 at saka potash. Tapos plus foliar na Foliar. 0060. Tama ba yun yung Hindi. red? Yung red, 48% yung potas niya. Potash. Opo. And then pagka 30 days mag-Bofrea ulit. Bofrea ulit. And then after 30 days, ilan na? Kasi malapit na mag-harvest 45 days harvest na eh. Opo. After 30 days, pag Bofrea ko yan, hindi lang ako nag-stick sa Bofrea kasi yung balls niya, parang matamis siguro sa mga uod. Paborito na nila yan. Like Ikot-ikot anong ako. balls? Like ganitong Opo, balls? Yung wala pang bunga? Wala pa po. Yung parang ito, mag-umpisa pa lang siya mag-balls ng ganyan. Matamis yan sa uod. Gusto-gusto nila. So kung masira yan, wala na. Reject na siya. So ika 30 days, anong ginagawa? Pag Bofrea ko siya ng 30 days, after 3 days yan, applyan ko na yan siya ng yung wild kid. May halong disease. Tapos magkuhan pa ako ng ditin, yung ganyan. Para fungicide. Nag-apply ko sa punggos, opo. Sa ika, ilang araw na yon? Usually yung para sa punggos, lagi ko po yan pa-spray every week. Nag-apply ako ng para sa punggos. So ginasabay ko yan sa mga sa disease, ganyan. Kung ano yung
pwede siyang isabay. Ayun. Oo. Tapos, pagka 30 days noon, may ini-spray pa ba tayo? Kasi sa 30 days, nag-spray ka ng para sa fungus, yung bofria, para Opo. sa uod, wild kid, at saka disease kasi mabango po ito sa uod, Opo. yung mga balls niya. So, hindi siya magkakauod pag ganun. May uod or wala, mag-i-spray pa kayo? Mag-spray din po. Preparation para hindi siya atakihin. Kasi mahirap na, mas maganda na yung ma-sprayhan siya ng maaga kaysa yung hintayin mo pa magkauod. Kasi pag nagkauod yan, mahirap na siya puksain. Masisira yung balls niya. Oy. So, pag nasira, reject na to? Reject na sir. Opo. Magiging reject. Hindi na siya lalaki ng ganito, no? May Lalaki mga pero damage maraming kurit-kurit yung ganyan. Anong tawag ng yan? uod? Oo. Parang may marka Ma-reject, oo, dito. may marka, may itim, reject na yun siya. Kailangan maganda yung kukuan niya, kutis niya. Ayun. So, maliban sa wild kid, bofria, at saka yung disease, ano pa, after 30 days ang ina-apply natin? Pag ganito, pag nag-balls na siya na ganito, meron na ganito, ganito, siya kalaki. Astron na lang ang ginagamit namin. Astron. Oo, Astron na lang. Insecticide po Na-sprayan yun? Opo. Kasi yung Astron, kahit mag-spray ka ngayon, bukas pwede ka mag-harvest. Safety po siya. Safety, opo. Astron na lang hanggang matapos. Mga ilang araw yun ang ano niya, interval? Minsan 1 week, minsan hindi na kung makita namin talagang wala. Kagaya ngayon na maganda, walang masyadong uod. Opo. 1 week na lang. Yan ang Astron, nung pa kami nag-Astron. So, yan ang result. So, mababa yung, kumbaga, kahit mag-spray ka ngayon, safe po yun Yung i-harvest? safe yun, herbicide. Yung kainin, Astron? sir. Oo. So, hindi siya ganun like yung mga ibang insecticide na medyo matapang? Matapang, oo. Hindi na ako masyadong nagagamit yung mga matapang na gamot. Kasi harvest time na, no? Basta, kada umaga, bisitahan mo siya, tignan mo kung ano ang estado niya, kung may uod ba. Kailangan maaga ka pa sa tanim mo, gina-check mo, kausapin mo. Para maganda ang ani mo. Ayun. Ganda ang balls So, bakit kung tanghali, ma'am, wala ka nang makitang uod? Wala, nakatago na po sila, sir. Ayaw nilang Oo. mainitan. Tago rin na yun siya. Siguro magsilong na rin yan sila. Pero sa ngayon kasi wala tayong makitang Wala, uod, no, ng wala. mga marka. Kasi ngayon, wala talagang uod to, sir. Inikot ko siya hanggang doon. Wala talagang uod. Ayun. So, ma'am, ano ba talaga sa tagal niyo po sa pagtatanim ng cauliflower, ano usually yung pinakasakit na halos ma-failure po kayo? Uod. Pag inatake ng uod. Yun lang. Walang ibang sakit yung koli, kundi yung uod ang kalaban sa pagtatanim ng koli. So, dapat Pag maunahan na pinabayaan siya. mo, opo. Kailangan alagaan mo, unahan mo siya. Huwag mo na siya hintayin magka-uod bago ka mag-spray. Kung ano yung gina-advise ng ibang technician, sundin mo lang. Ayun. Oo. So, dito pala sa pag-abono is 3 bisis lang? 3 bisis lang po. Dopos lang yung sa 3 days, 8 days. Hindi. Dopos kasi pang Basal. conditioner, Oh. pang side dress namin. Tapos apply kami ng Puradan para sa mga langgam. And then 8 days apply naman kami ng abono. And then 16 days 16 niya days. apply na naman, and then 24, 25 days niya apply ka na naman ulit ng abono. Last na yun. Preparation na yun. Opo, para sa kanyang bunga, para maganda, malaki. Bakit Bunga po niya. Ang bawal bulaklak yung foliar kapag may balls na? Mag-violet, sir, masisira yung balls. Yun ang Ay, kayon para mga idol. So, Kaya- pag tamaan to ng foliar, kapag may balls na, magva-violet ito. Mag-violet, opo. Maging reject na yun. Magre-reject siya pag may Opo. kulay. May kulay na siya, na mag-violet na siya. Dapat parang color de gatas lang siya, parang ganito parang lang siya, ganyan lang na siya. parang yellow ang Opo. kulay, walang ibang kulay, walang Walang brown, walang itim, walang mga guhit-guhit. Opo. Kailangan ganyan, maputi. Pero pag Maganda reject, nabibili ng murang presyo, hindi talaga. nabibili rin, kalahati. Halimbawa ngayon, kung 105 ang presyo, ganyan, pwede mo ibenta ng 50 or 55. Yung Kinukuha reject. pa nila, opo. Pero sayang din yun, kalahati ang nawala. Yun, pero kahit kunting damage lang, no? Opo, kahit yung konting damage lang. Yan. So mga idol, sa dami ng gulay na tinanim namin, pichay, mura ang presyo, wala pa masyadong buyer. Meron din okra, mura din ang presyo. Talong, hindi din kataas ang presyo. Yung pipino, sobrang mura din presyo, unlike nung mga nakaraang El Nino na masyadong mahal. Pero ngayon, sobrang mura ng mga presyo ng mga gulay. Pero itong cauliflower, bakit mahal po ba? Iilan lang kasi yung marunong talaga magtanim kasi kabase rin yan sa lupa. Hindi basta-basta na rin magtanim ka lang na magtanim. Tignan mo rin yung lupa mo kung okay siya. Kung pwede siya sa gulay na yan. Speaking of lupa, ano po yung pinakamaganda pala na angkop talaga sa pagtaniman ng cauliflower? Maganda yung mataba yung lupa.
Kagaya nito Oo, siya. Gaya nito. Kasi meron ding akong area dito na mataniman ko, payat, maliit ang bulaklak niya kahit anong alaga ko. Yung matigas yung lupa, pangit siya sa kwan. Hindi Oo. loam soil ba dapat? Oo, yung ganito. Para kwan, maganda yung malambot yung pagkakuan ng lupa. Ma'am, sa 45 days, bakit wala masyadong damo? Bago kami magsarada, sir, bago mag 25 days, nagapadamo ako. Oo. Start na kami ng damo, 20 days. Tapos inaararo yan sa pagitan para yung damo matakpan, hindi siya magtubo. Ayun. Oo. Kasi Tapos ito- dito sa gitna, dinadamuhan nyo rin. Opo, lahat sir, dinadamuhan ito. Kasi kung maraming damo, maraming uod, doon manggaling yung uod sa damo. Parang doon siya tumitira. Diyan siya magtira. Tapos pupunta na sa Oo, pasok na siya dito. cauliflower, ano. Maraming paru-paro pag maraming damo. Kaya dapat malinis. Yun ang kakuha na lang ng koli. Kailangan malinis. Yan. Ma'am, kasi nag-start po tayo ng harvest, ngayon ganito siya kalaki, Opo. yung mga harvest natin. Pero yung iba, parang mag-balls pa lang siya, no? Opo. Bakit hindi po siya sabay-sabay? Hindi Para siya- mag-balls pa lang. Kasi yung galing sa punla, meron kasi yung galing doon sa punla, medyo malalaki yung, maganda yung kanya, tubo niya. Tapos pag replant mo, maganda rin yung kanya. Parang nauna siya na lumaki. Kaya pagdating nito, mauna rin siyang lumaki, mauna rin siya magbulaklak. So ilang days na pala ito sila ngayon dito? Kwan pa lang yan, sir. 41 days. So O, nakapiking na tayo. average is 45 days, 45 marami days. na. Sa 45 days niya, doon marami nang makuha. Yung iba kasi meron ng mga bunga dito, no, na pwede na mapiking, ma'am, no, sa after 3 days. Ito. After Ito, 3 days, pwede na 3 ito. days, pwede na to siya, mga idol. No? Ito. Yan. Until ilang days ba pwede siyang ma-harvest, ma'am, yung cauliflower? Ito, 3 days ito, pwede na ito. Ano po yung palatandaan na pwede na siyang i-harvest? Maliban sa malaki na siya. Malaki na siya. Ang isa, sir, dito sa dahon niya, parang nag-brown na ito. O sa bolos niya, mag-yellow na ito. Kung ganito maputi pa, maglaki pa Alanganin siya. Maglaki. Tulad nito. Ito, nandito sa gilid niya, maputi. Dito, medyo nag-yellow na. Kailangan na siyang harbisin. Okay. So, kahit idilin natin to ng mga 3 days, hindi na to siya lalaki. Hindi na, ma-reject na siya kung masobrahan na siya kasi mag-yellow na ito na mag-yellow, mag-reject na siya. Kailangan maputi rin yung kwan. Parang ganito siya, na fresh pa siya. Opo. Ayun. So yun po mga idol, sana marami po kayo natutunan mga idol mula sa pagplanting, paglipat tanim 15 days mga idol, and then retransplant sa beddings pa rin mga idol another 15 days. So total of 30 days po doon sa punlaan. After 30 days dito na po sa actual area. Yung distance po is ganyan per hills. Per row po ma'am, mga 1 meter, no? Per Opo. row. Parang 1 meter. Parang 1 Wala, meter po. no. Bawat puno. Mga ganyan siguro 1 meter siguro per row. Basta as long as na hindi magkasalubong yung mga dahon nila, no? Dahon, opo. At makadaan yung araro sa gitna Makadaan po. para mabungkal po yung mga damo-damo. Ayan. So sana na-inspire po kayo mga idol. Ma'am, any last message po sa mga nanonood nating mga subscriber na kagaya po namin na almost mag-give up na po sa pagtatanim ng gulay dahil sobrang mura talaga yung mga natanim naming gulay. Ano po ang inyong masasabi? Subukan nyo din. Sipag-tiyaga lang talaga ang pagtatanim ng gulay. Meron din akong tinanim na failure ako. Malaki rin ang natalo sa akin. Pero sa kuli, pag-aralan lang na mabuti para hindi masyadong... At saka yung market, check din ang presyo sa market. Kung anong buwan ba ang mataas ang presyo. Hindi na tanim na lang ng tanim. Tapos pagdating sa market, mababa pa lang ang presyo. Wala tayong kita. Income. Ayan. Pwede ba to sa mainit na lugar? Pwede sir. Kasi nung El Nino, nagtanim kami niyan, mataas ang presyo. Oo. Magkano po? Nakaabot ako ng 150 to 160 ang kilo. Nung El Nino? El Nino. Ayun, kasi almost konti siguro nagtatanim, no? Nga po, kailangan lang patubig. Lagi patubig kay para lang kon. Sa El Nino? Pero ngayon walang para problema? malamig yung ilalim niya. O wala, hindi na kailangan magpatubig kasi laging umuulan kung hapon. As long as malambot yung lupa, pwedeng-pwede ang kole. Pwede. Pag matigas, bawal. Hindi, pangit yung bulaklak. Maliit ang bunga. Maliit ang bulaklak niya.
hindi maglaki. Ayan. So mga idol, Luzon, Visayas, Mindanao, naikot na po namin ni partner. Shoutout, standby si partner, nagbibideo sa akin. Kasi ako nag-video din sa kanya kanina. Ayan, at saka shoutout po kay Sir Jose Lorenzo, isa sa mga mentor ni Ma'am Analisa. Apo. Yan, tito po niya. Apo. Yan, siya po yung nagturo para marunong na rin po si Ma'am Analisa ng cauliflower at the same time magkalapit lang sila dito. Apo. Ayan, so lahat po ng mga diskarte mga idol ng ating mga farmer hero, inspiring story, fini-feature po namin. At least mapanood po ninyo at saka depende po kung anong crops po ang bagay sa inyo, bagay sa inyong lugar at saka kung ano yung gusto niyo po. So tandaan po natin, yung pagtatanim kung meron po kayong pera, huwag padalos-dalos. Start lang po muna sa maliit na area. Maliit na area. Kapag nakuha niyo na po yung technique, mga diskarte, at saka kumikita po kayo, pwede po kayo mag-expand ng malawak na area. Advice po namin, mula po sa sarili ko po mismo, na wag muna mag-start ng malaki. Lalo na sa mga beginner. Kasi kapag may ups and downs, may mga disease or sakit, at saka may mga challenges doon na hindi nyo po ma-recover, eh baka masayang lang yung kapital. Wala na po kayong pang-kapital sa next cropping. Yes, kung maganda naman po mga idol, at saka na-jackpotan nyo yung mura na presyo, sabi nga ni ma'am, tuloy-tuloy lang yung pagtanim kasi kapag tuloy-tuloy, pwedeng majakpatan nyo rin yung mahal na Mataas na presyo. As long as may capital, go. Go. Yan nga lang, kapag nag-start pa kayo sa malawak na area, najakpatan yung mababa na presyo, eh next cropping, baka wala ng capital, no? Maubos. Maubos na. Maubos yung kapital. So dapat, konti-konti mga idol, lalo sa mga kababayan nating OFW na pinaghirapan natin yung pera sa abroad, wag masyadong padalos-dalos sa decision. Kasi kapag may pera, bomba na agad. Bomba na. So, dapat dahan-dahan lang po muna. And the same time mga idol, yan, yung ating mga farmer hero, salute po talaga kami sa kanila mga idol. So, medyo masaklap lang minsan ngayon kasi namura yung presyo, mahal yung mga bilihin na insecticide, mahal yung abono. Tayo lang ng mga farmer ma'am, no, yung presyo ng binibenta natin hindi fix. Opo. Pero yung mga abono, mga insecticide, fix yung presyo nila. Pataas. Hindi mo bagsak, no? Opo. Kapag marami silang supply sa mga agri-supply, hindi mo bagsak. Hindi rin. Kasi kontrolado nila. Tayo, nila kontrolado ng mga buyer. Mm-mm. Minsan medyo nakakatamad lang din, pero tuloy ang laban. Tuloy-tuloy lang. Sabi nga ni Ma'am Analisa, masaya daw sa farm. Bakit kaya ma'am? Masaya sa farm kasi hawak mo oras mo, kung anong maaga magising, pero pagdating ng tanghali makapahinga ka, di tulad ng kung mag-business ka sa, nagarenta ka ng pwesto, maaga pa magising, gabi ka na mag-uwi kasi may binabayaran kang renta. Dapat masulit ang oras. Oo. Mas maganda talaga sa farm. Ilang taon ka na po ma'am? 46. 46 po mga idol, pero nag-spray pa daw po ito siya. Kaya ba ma'am yung 60 liters na 60 sprayer? liters, opo. Ano pa yung iba mong ginagawa dito? Abono? Abono. Damo? Damo, nagatulong rin ako pero hindi masyado kasi parang hindi ko kaya masyado yung magdamo. Oo. Oo. Mag-drive ng kalabaw? hindi ako Hindi na. na-try sir, opo. Baka maararo mo to. Yung pan ko nag-aararo, mag-spray lang kasi kung minsan may sakit si mister, hindi siya pwede. Oo. Kailangan kong sabayan yung mga kwan ko. Mag-spray. Tao ko na mag-spray para makita ko rin kung anong problema sa loob. Yes, so wag po kayong magduda mga idol sa kakayahan ni ma'am kasi sa interview po natin, memorize niya yung mga gamot na nilagay, meaning siya po talaga yung actual dito sa field. Kasi kung hindi niya memorize yon, di ba ma'am? Opo. Minsan medyo nag-utos-utos ka lang, mga ganon. Pero ibahin niyo po si ma'am, actual niya pong nilalagay or ina-apply yung mga kaalaman niya dito. Kung nagustuhan niyo yung ating video mga idol, please like naman po mga idol. Mag-subscribe po sa aming channel, Pinoy Palaboy. The same time sa aming Facebook page, mag-like po and follow sa Pinoy Palaboy Facebook page. The same time, mag-comment mga idol kung nagustuhan niyo yung ating video sa cauliflower. Gusto niyo rin po ba yung mag-cauliflower? Anong pinakamahal crops na nasubukan niyo sa inyong pagtatanim sa buong buhay niyo mga idol? Magkano ang presyuhan? At saka syempre, i-like para marami pong makapanood. Ayan. Mula po yan dito sa Tupi, South Cotabato. Happy farming mga idol! Bye-bye!